dumako tayo dun sa pangatlo nating topic mga bossing. Ano ba yung pangatlo? Nako, eto. Sabi dito sa balitang ito mga kababayan, Digong, posibleng maging sentro ng atensyon sa Pogo probe, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Posible din po kaya na ang dating presidente ipatawag na din po sa Senado, mga kababayan? Feeling ko kung ganun po ang mangyayari, mga bossing, may makakasama na si Kibuloy na magtago. Ano? Panigurado po ako, hindi din po a-attend ang dating Pangulo kung sakali ipatawag siya doon sa Senado. Mga boss. Pero kailangan kung sakali ipatawag yan, dapat pumunta kasi ang binabanggit ni Inday Sara Duterte Duterte, tatlong Duterte daw po mga kababayan sa Senado. Kung kayo mismo yung hindi pupunta doon sa mga pagpapatawag sa mga hearing na yon, para saan pa po yung sinasabi ninyong pagtakbo ninyo sa Senado? Kung kayo po mismo ang babasto sa Senado, maiipit kayo dito ngayon. Di ba? Yung posisyon na inaasam o gusto nyong asamin o targetin, yun pa mismo yung hindi nyo susundin. Pag eto ding mga maisog, maisog senatorial, except Congressman Bosita, hindi po yan sasama dyan, mga kababayan. Kasi meron kahapon nakita tayo, kasama yung pangalan ni Congressman Bosita po, doon daw sa maisog senatorial slate. Araw-araw o lagi ko po silang kausap, mga kababayan, hindi po sasama yan sa mga ganyan. Ano? Yung mga nandoon sa maisog, pag kayo nagsabi na hindi dapat pumunta ang dating Pangulo doon sa Senado na yon, ay alam na ho kung ano lang talaga ang gusto nitong mga ito. Diba? Senado kayo, tatakbo kayo sa Senado, tapos kayo yung mismong magpapayo. Huwag ka pumunta dyan. Hindi tamang place yan. Diba? Digong posibleng maging sentro ng atensyon sa Pogo probe, Senator Risa. Then, syempre, dahil naging mataas na advisor siya kay Duterte, si Michael Yang. At malapit sa dating presidente, si Michael Yang. Then, of course, maitatanong din namin kung ano ang posibleng koneksyon ng dating presidente sa Pogos na ito, sabi ni Senator Risa Ontiveros. Kasi po hindi malayo, mga kababayan, matanong natin no? Yan ang pinakamataas na posisyon ng tao sa Pilipinas, ang presidente. 'Di ba? Konektado kay Michael Yang. Sabi nga nung iba best friend, mga bossing. Sabi nga best friend. So ano ang kinalaman ni Duterte sa pagpasok ng Pogo? Ano ang kinalaman ni Duterte dito sa mga Pogo na 'yon? Di ho ba, mga kababayan, talagang pupunta at talagang mapupunta at hindi maiiwasan na ipatawag itong bossing ni Rodrigo, pahilang ko. May mga tama sa utak ang mga political vloggers tulad nito. Mamaya papakita ko sa iyo kung sino yung mga may tama sa utak. Yung mga nagbalita ng meron daw mga general na nag-walk out. Papakita ko sa iyo may mga tama sa utak ng mga vloggers. Ayan po, mga kababayan, connect talaga no? Pero wag naman po kayong matakot, mga DDS. Bakit wag kayong matakot? Kasi tatanungin lang naman sila dun sa Senado. May mga katanungan na dapat nila sagutin. Pag nasagot nila ng maayos, di safe. Hindi naman ibig sabihin pag pinatawag sa Senado, wala na. Kulong na, tapos na, oblo na, hindi pa. May tatanungin lang sa inyo. Pag nasagot ng maayos ng dating Pangulo, tapos. Di ba? I hope lang, wag mag-alakibuloy ang dating Pangulo. Harapin niya.
ano, kung sakaling ipatawag. Kasi po yung sa Kongreso, Bato de la Rosa, Bungo, dating Pangulong Duterte, although hindi pa siya kasama do'n sa pinapatawag yata do'n sa Kongreso, pero yung mga sumusuporta ditong senador, mga kababayan, ayun, 'wag daw pong pumunta sa Kongreso. Ay naku po, mga kababayan. Bakit? Kung alam niyo ang katotohanan, kung wala kayong ginagawang mali, 'no, kung kaya niyong ipagtanggol ang inyong sarili, ba't hindi kayo magmadali na pumunta dun? Ako'y naniniwala na kahit na yung sinasabi ninyong bias doon sa Kongreso, ako'y naniniwala po kahit anong bias nila basta alam mo kung ano yung katotohanan, alam mo na ikaw ang may hawak ng katotohanan, hindi ka nila kayang durugin. 'Di ho ba? Gano'n kasimple yun, eh. Kahit bali-balikta din po, mga kababayan, kung ikaw ang may hawak ng katotohanan, pupunta ka dun, magpapaliwanag ka, 'di po ba? So, siguro mga 2 linggo, 3 linggo, mga bossing, baka o 1 linggo, baka susunod na ding ipatawag ang dating pangulo sa Senado. Pero ano, Rodrigo, ano ipapayo mo sa dating pangulo? Alam ko, sasabihin mo, "Hindi pupunta 'yan." 'Di ba? Sasabihin ng mga vloggers na DDS, "Hindi dapat pumunta diyan ang dating pangulo kasi hindi naman 'yan ang tamang venue para diyaan." Hmm. Eh, paano kapag nanalo si dating Pangulong Duterte bilang senador? Oh, eh, 'pag siya may pinatawag at hindi sumipot, okey lang din sa inyo? Una, mababastos siya, pangalawa, babastos ang Senado, okey lang sa inyo? Oh, kaya yung mga tina-target ninyong posisyon, kailangan irespeto kaunang-una kayo ang rumespeto diyan, puntahan ninyo. Sabi kasi ni Senator Risa Hontiveros, si dating Pangulong Duterte daw po ang ano, protector ni Alice Go at protector nung mga, pogo, mga kababayan. Malalaman 'yan kapag pumunta ang dating pangulo. Kung masasagot yung mga katanungan, eh, di okey, walang problema. Hanapin kung sino talaga yung katotohanan na protector o yung totoong protector, 'di ba mga boss? Eh, kapagka medyo may ano, merong mga sablay na sagot, eh, panigurado 'yan merong mga karagdagan na mga katanungan ho. Sasabihin niyo na naman diyan, naku wala na iniipit na din pati si dating Pangulong Duterte. Ma'am Jean Kogi, shoutout po sa'yo. Rico Blanco, shoutout sa inyo. Neil De Luta, Digong, posibleng maging sentro ng atensyon sa Pogo. Dahil dun po papunta kasi mga kababayan, eh. Hindi mo maitatanggi ho, eh. Tapos isa pa, lumalabas doon sa mga investigasyon po nila Senadora Risa Hontiveros, mga bossing, na may connection po yung mga dating nadawit o nasangkot sa Parmali. O biruin niyo po 'yan. Parang iisa parang iisa lang po yung mga target ng mga yun kung totoo po 'yan mga bossing. Illegal na pogo, tapos yung, Parmali, grabe po.